Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans sa anumang panig ng mundo. Ang bakbakan o labanan na ating tatalakayin ngayon, ito po ay sa pagitan ni Anthony Kakashi kontra Joshua Rington. Nakataya po ang IBO ni Kakashi dito sa bakbakan nila. Source, BoxRec. Doon po nakatala ang kung anong titulo ang paglalabanan. Hindi po nakalagay ang IBF ni Anthony Kakashi kasi kasalukuyang hawak ni Kakashi ang IBF at IBO, pero ang IBO lang po nakataya dito doon or nakasulat doon na yun ang paglalabanan nila ni Joshua Rington. Fight schedule ng mga ito, September 21, 2024, nagaganapin sa Wembley, United Kingdom. Sa bakbakan na ito, tayo pa mag-ahayag ng sarili nating fight prediction, comparison at analysis. Kung saan doon pa po lamang sa ating gagawin comparison, detalyado po na inyong malalaman kung saan niya ba naging liyamado, saan naging dihado ito magkabilang panig. At inanyayan ko rin po kayo na panoorin ang buong video at nang sa ganun makakakuha kayo ng idea at higit sa lahat, makapag-desisyon po kayo sa inyong pipiliin na sa tingin po niyo ay may malaking chance sa panalo dito po sa naturang sagupaan. Maaaring ang inyong desisyon ay pabor o taliwas ito sa aking prediction o pananaw sa laban, ngunit ang mahalaga ay ang makapag-desisyon po kayo. Oo. So, nabanggit ko nga po kanina na magkaroon tayo ng comparison, so marapat lamang na atin ding talakayin ang mga background dito sa magkabilang panig mula sa kanilang physical na appearance, experience o karanasan sa laban, maging sa kanilang mga taglay-taglay na skills o mga galawan. Dahil yan po ang ating gagamitin na referensya sa ating gagawin naman na comparison. Pero bago natin ito simulan, para po sa mga boxing fans na bago pa po lamang napadpad dito sa ating munting channel, inanyahan ko po kayo na sana suportahan po niyo sa pamamagitan po ng pag-subscribe, like, and share. At para po sa mga boxing fans na walang sawa na sumuporta at sumubaybay dito sa ating munting channel, tapos puso po akong nagpapasalamat sa inyong lahat. Wala ba nung sports PH kung wala rin po kayo mga idol. Kaya naman, hindi na natin ito patagalin pat, simulan na natin. Alamin na natin ang mga background dito sa magkabilang panig, unahin natin na sa panig ng challenger na si Joshua Rington. Bilang isang professional boxer, itong si Warrington po ay may impresibong kartada. 31 wins with 8 wins coming by way of knockout, may 3 talo at may 1 tabla. Sa kanyang 3 pagkatalo, 2 beses nakatikim ng knockout. May edad na 33 anyos at ang height 5 foot and 7 inches. Orthodox ang stance, knockout ratio 25.81%. Last fight, October 7, 2023. Nakasagupan niya si Leewood. Talo si Joshua Rington by 7th round, tikika out. Karanasan o experience ni Joshua Rington, siya po ay dating world champion sa featherweight division. Oo. Nakasagupan niya si Kiko Martinez, Mauricio Lara, Luis Alberto Lopez, at marami pang iba. At siyempre, dagdag natin si Leewood. Sa skills sa taglay-taglay ni Joshua Rington, masasabi kong boxer puncher, pressure style, defensive style, lumalaban sa brulan o tututuro bakbakan, may counterpunching style, taglay ang hand speed, volume puncher ito, timing at accuracy. Pagdating sa depensa, masasabi kong average lang po ang depensa din itong si Joshua Rington. Ibig sabihin, may mga openings na delikadong masamantala. Sa panig naman ng kampiyon, Anthony Kakashi. Bilang isang professional boxer, may impresibong kartada din po si Kakashi. 22 wins with 8 wins coming by way of knockout, may 1 talo. Ngunit wala pang naitalang tabla. Sa kanya nag-iisang talo, sa puntusan lamang po ito natatalo. May edad na 35 anyos at ang height 5 foot and 10 inches. South po ang original stance. Pero sa aktual na laban, switch stance ito mga lods. Epektibo sa South po, epektibo din sa Orthodox. Knockout ratio 36.36%. Last fight, May 18, 2024, nakasagupa si Joe Cordina. Panalo by 8 round technical knockout si Anthony Kakashi. Sa labanan nila, nakataya ang IBF at IBO World Super Featherweight title. So, ibig sabihin mga lods, for the first time na didipinsahan ni Anthony Kakashi ang kanyang dalawang titulo, IBF at IBO. Posible ang IBO lang kasi yun ang nakatala sa BoxRec na paglalabanan nga po nila ni Warrington. Karanasan o experience ni Anthony Kakashi, nakasagupan niya si Joe Cordina, Michael Bagnesi, Damian Cisneski. Ayan po ang kanyang mga nakatunggali. Sa skills, outboxer. Pero hindi eh. Parang alanganin pag sinasabi kong outboxer kasi lumalaban ito sa mid-range at lumalaban din sa close range. Pero malimit na si Anthony Kakashi ay pinapanatili niya ang kanyang distansya. Doon siya epektibo. Sa madaling salita, marunong itong gumamit sa kanyang height and disadvantage.
Boxer puncher na lang. O boxer puncher ang kanyang pangkalahatan. Oo, pagamat ano siya, pwedeng tawagin nating outboxer dahil doon talaga siya epektibo. Pero yun nga, may mga pagkakataon din naman na lumalaban ito sa mid-range at close range din na suntukan. Nakipagtuto, nakipagsabayan din po ito. Taglay dito ang hand speed, timing, at accuracy. So, pagdating naman sa depensa, average lang din po ang depensa nitong si Anthony Kakashi. Ibig sabihin, may mga openings sa depensa. Kailan yan? Sa mid-range o close range sa suntukan. Medyo masasabi kong may mga kakulangan sa depensa ito. Sa close range o mid-range sa suntukan, mga lods. So ngayon nadako naman tayo sa ating gagawing comparison at unahin natin po sa dako na pagdadaosan sa laban. Taga-Ireland, itong si Anthony Kakashi. Ito namang si Josh Warrington ay taga-United Kingdom. So, dayo dito si Kakashi. So, ibig sabihin mga lods, delikado din po si Kakashi pala dyan dahil dayo nga po siya. Alam naman natin na ang boxing, may politika, home court advantage, hometown decision, kung sa decision, at favoritism. So, delikado din to para kay Anthony Kakashi. So, ngayon sa ranking naman ng boxing scene. Ayon po sa boxing scene, kasalukuyang hawak nga ni Anthony Kakashi ang IBF. Sa ranking, wala po ang pangalan nitong si Josh Warrington. Hindi ko nakita sa rank 1 to 15 sa 4 major organization dyan sa boxing. Oo, hindi ko nakita ang kanyang pangalan. So, wala sa ranking. So, may tendency nga po talaga na yung nakasulat sa boxing, boxrec na IBO lang ang paglalabanan nila ngayong September 21. Ayun na nga yun. So, wala sa ranking si Josh Warrington. Ngayon, dadako na tayo sa physical na appearance. Unahin natin sa edad. Si Anthony Kakashi, may edad po ito na 35 o 35. 33 years old din si Josh Warrington. So, nasa kaduluduluhang prime na si Kakashi. Si Warrington naman, nasa prime pa rin. So, labanan pa rin to sa prime, mga lods. Oo. Kasi pasok pa naman si Anthony Kakashi. 35 years old Height, reach, power, kung sino po ang may advantage. Itong si Anthony Kakashi ay may height po na 5 foot and 10. Si Josh Warrington 5 foot and 7. Mas matangkad po si Anthony Kakashi ng 3 inches. Automatic din po sa reach. Sa knockout ratio, lamang si Kakashi. Height, power, lamang po si Kakashi. Sa activity, pasok pa naman sa active status si Josh Warrington. O nasa active status pa naman siya. Pero aktibong-aktibo si Anthony Kakashi. Si Anthony Kakashi sa huli niyang laban nanalo by 8 round technical knockout. Samantala si Josh Warrington natalo ito by 7 round technical knockout. So mga idol, exposed na ang kahinaan ni Josh Warrington. Experience, lamang po si Warrington. Matagal na panahon po itong nag-world champion Na-upset lang nga ito kay Mauricio Lara nung sila nagkaharap. Bunga po sa inactivity nitong si Josh Warrington. Oo. So lamang si Warrington sa experience. Sa skills, 50-50. Kung makapasok si Warrington or makadikit si Warrington dito kay Kakashi, advantage ni Warrington dahil kahinaan ni Kakashi ang close range. Pero kung hindi po makapasok si Warrington, bagkos mapanatili ni Anthony Kakashi ang distansya, doon lugi din si Warrington dahil nga magaling sa outboxing. Magaling sa pagpapanatili sa kanyang distansya itong si Anthony Kakashi. So 50-50. Dahil nakadepende po talaga yan kung kaninong diskarte ang magiging epektibo sa aktual na labanan. Oo. Ngayon, sinong liyamado? Liyamado po si Anthony Kakashi. 60-40 in favor of Kakashi.
Bakit 60-40, Kuya Dong Sports? Kasi, nandun kay Kakashi ang height, reach advantage, power. Eksperyensya ang mayroon kay Josh Warrington. Sa skills, 50-50. Sa ranking, wala ang pangalan ni Josh Warrington. Pero, hindi ibig sabihin nito na easy fight lang ito kay Anthony Kakashi. Tandaan natin na si Warrington po ay may mga pabulhos-bughos po yan na sugod. Kilala si Warrington sa pagka-agresibo. Kilala si Warrington bilang isang bulyong puncher. At ihigit sa lahat, mga lods, mahilig itong manungag. So ngayon na lang ang kulang. Maraming umiyak dito, mga lods. Mahilig ito sa ulo. Oo. Ingat dito sa headbutt si Anthony Kakashi. Pero sa tingin ko hindi ito aabot kay Kakashi. Matangkad, 5'10" eh. At sa kasamahan pa ni Kakashi na may kahusayan sa panatili sa distansya. Pero yun nga, this is boxing, anything can happen. Hindi porkit llamado si Kakashi dito ay nakapiho sa panalo. No, hindi ganon. Lalo na't agresibo nga itong si Josh Warrington. Pagdadala ito sa galaw ni Warrington si Kakashi, delikado si Kakashi. Pero sa comparison natin, maraming kalamangan si Kakashi. Sa physical na appearance, sa rankings, kahit sa skills, although 50-50 man sila, pero may posibilidad na yun nga, sa skills kasi, alam nyo naman, diskartihan po yan. Sa boxing kasi, hindi lang po yan palakasan o di pa utakan din. Kung makapasok si Warrington sa range ni Kakashi, advantage ni Warrington. Pero kung mapanatili ni Kakashi ang kanyang distansya, lugi din si Warrington dyan. Kasi hindi siya aabot. 5'10" yan, tangkad niya mga lods. At isa pa, expose na kainaan ni Warrington. Pero hindi dapat magpakakampante talaga dito si Kakashi. Okay, dahil humaba na po ating video, prediction na tayo. Prediction ko dyan, Anthony Kakashi by technical knockout, later rounds. Dahil abot ito sa round 12, so nasa mga 9, magsimula hanggang 12. Pero dahil sa expose na rin naman ang mga kahinaan ni Josh Warrington, gamit ang height, reach advantage nitong si Anthony Kakashi at husay sa timing, di na rin yan katakataka na manalo by knockout sa early rounds. Kasi expose na nga si Josh Warrington kung saan siya pwedeng patamaan na kung saan doon siya naaalog. Oo. Ngayon, dahil sa hindi naman talaga kilalang knockout artist itong maglalaban, ngunit ang aking prediction ay pabor akong manalo by knockout si Kakashi. So dito mga lods, kumawi naman sa puntusan, pabor pa rin ako kay Kakashi. Pero delikado siya dyan. Bakit? Magsisilbi siyang dayo. Unity Kingdom po yan. Pagka ito ay magkaroon lamang lang ng close fight, dikit sa scorecard, ay delikado si Kakashi, dayo siya eh. So kailangan magtrabaho ng husto or hindi magpakakampante itong si Kakashi dito sa kanyang laban kay Josh Warrington. Pabor pa rin ako kay Kakashi by split or unanimous decision. So sa panig naman ni Josh Warrington, dahil tapos na tayo sa ating official prediction, dito naman sa panig ni Josh Warrington, gamit ang kanyang pag-agresibo, bulyong puncher, posible niyang talunin din si Kakashi by unanimous decision or split decision. Oo. Posible niyang magawa yan. Kuya Dong Sports, may chance bang manalo si Josh Warrington by technical knockout dito sa laban niya kay Anthony Kakashi? Ang sagot ko din po dyan, this is boxing, anything can happen. Hindi porkit hindi kilalang knockout artist itong si Josh Warrington ay walang kakayahang mang knockout. Siyempre, mayroon. Gamit ang kanyang pag-agresibo, pagkabulyong puncher, imposible namang walang iindahin pagka nasunod-sunuran ng patama, lalo sa pagmumukha. Itong si Anthony Kakashi. So may laban din po si Josh Warrington. Lamang sa sitwasyon na ngayon, dehado po talaga ito. Pero tandaan natin na walang magaling na boksingero sa salitang upset. Lalo na't dating world champion din po si Josh Warrington. Kaya abangan natin.
kung ano ang kahihinatnan sa bakbakan na ito. At bago ko tapusin ang video, shout out po sa nag-request na gawa natin ng video ang bakbakan na ito. Shout out kay Idol Rat Machine 87. Salamat Lord sa iyong pag-request. May isa pang request na gawa natin ng video para alanganin ako sa kailan ba ang laban noon? May nag-request kasabay niyan. Malimit pa naman yon na nagkomento, malimit siyang nanonood dito sa malimit siyang nanonood dito sa ating munting channel. Gawin ko po yan ng video. Oo, sa makakaya ko po. Hanggang dito na lamang. Ito po ang Dong Sports PH. God bless.